Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, and good day everyone, especially to you sir. So my name is Salim Hanandi, the last reporter of the group 6. So my topic is continuation of topic of the Masha. So first is rich choco chips bar. Ingredients niya is 1/2 cup butter, 1 and 1/2 cup graham cracker grams, 1 cup condensed milk, 1/2 cup chocolate chips, semi-sweet types, and 1 cup walnuts coarsely chopped. So ang procedure niya is tunawin ang butter sa saucepan and alisin sa apoy. Then ihalo ang graham cracker crumbs hanggang mag-blend. I-press ng maigi ang mixture sa 13 to 19 to 1 inch pan. Ibuhos ang condensed milk sa ibabaw ng crust. I-sprinkle ang chocolate chips at walnuts sa ibabaw. I-bake sa preheat oven na 350 degree Fahrenheit for about 20 to 25 minutes and palamigin muna bago i-serve ito. So ang serve niya is nasa 16 to 19 serve. So next is let's proceed to the merienda sina. So first is crunchy beef dinuguan sa sampalok. So hindi ko na babanggitin yung mga ingredients niya, but yan yung mga ingredients ng paggawa ng beef dinuguan sa sampaloks. So ang procedure niya is igisa ang garlic at onion sa mainit na mantika hanggang lumambot ito. Idagdag ang ginger at igisa ng ilang segundo. And ilagay ang beef at igisa rin. Ibuhos ang sampalok pure at pakuluan ng uncover ng mga 3 minutes without stirring. Ibuhos ang broth, takpan at hayaan kumulo for about 15 minutes. And i-steam o idagdag ang pork at beef blood sa nilutong mixture. Haluin hanggang lumapot. Idagdag ang finger chilies at pakuluan ng 5 minutes. Timplahan ayon sa panlasa. I-serve kasama ang chicharon. So next is chicken caldereta sa gata. So, ang procedure niya is igisa ang garlic at onion sa mainit na mantika hanggang lumambot. Idagdag ang chicken at lutuin for about 10 minutes. Ihalo ang liver spread, ibuhos ang tomato sauce, coconut cream, water at chicken broth cube. Hayaan kumulo hanggang medyo mag-reduce ang sauce. Idagdag ang bell pepper, siling labuyo, soy sauce at laurel leaf. At pakuluan pa ng ilang minuto. And idagdag ang grated cheese at painitin lang hanggang matunaw. Ilagay ang cooked vegetable at lutuin pa ng 3 minutes. So, sa fresh lumpia and lettuce cup naman tayo. So, ang procedure niya is heat oil sa kawali. Tapos, igisa ang bawang at sibuyas hanggang lumambot. Ilagay ang giniling na baboy at manok. Lutuin ito ng mga 5 minutes. Idagdag ang chicken broth cube, kasunod ang ubod at carrots. Lutuin ulit ng mga 5 minutes pa. At ilagay na rin ang kamote, patis, paminta, tubig at garbanzos. Takpan ng kawali at lutuin hanggang ang mga gulay ay malambot, pero may konting lutong pa. Alisin ang sobrang sabaw, tapos palamigin ng kaunti ang laman. Ilagay at balutin ang laman sa loob ng lettuce cups. Ihain kasama ng iyong paboritong sauce. So sa paggawa ng sauce niya, yan yung mga ingredients niya. And ang procedure is pagsama-samahin ng condensed milk, soy sauce at tubig sa isang bowl. Hayaan itong kumulo. Kapag kumukulo na, ibuhos ang tinunaw na cornstarch sa tubig habang hinahalo para lumapot ang sauce. At huling ilagay ang tinadtad na mani or peanuts. So, good for 12 serving yun. So, next is lugaw bar. Quantity may be adjusted according to the number of guests. So, ito yung ingredients ng basic lugaw and ito yung mga suggested toppings na pwedeng mong ilagay sa lugaw. So, ito yung procedure ng pagluto ng lugaw. Igisang bawang, sibuyas at luya sa mainit na mantika hanggang lumambot. Ilagay ang
nahugasang bigas at malagkit na bigas, pati na rin ang chicken broth cubes. Igisa ito ng mga 3 minutes. Ibuhos ang tubig, timplahan ng patis at paminta ayon sa panlasa. And hayaan itong kumulo ng dahan-dahan hanggang maluto ang bigas at maging lugaw. Add more water kung kailangan hanggang makuha mo ang tamang lapot. To serve, ilagay sa mangkok at lagyan ng mga paborito mong toppings na nabanggit kanina. So next is linupak. So ang procedure niya is sa isang malaking mangkok, pagsama-samahin ang unang 3 sangkap, kamuting kahoy, buko at condensed milk. Haluin ang mabuti hanggang maghalo ng husto. Ilipat ang pinaghalo sa isang lagayan o plato na pinahiran muna ng butter para hindi dumikit. Budburan ng maraming kinudkod na keso sa ibabaw or top with grated cheese. So next is maha nangka royally. So procedure to cook maha: combine the 1/2 cup sugar and 1 cup coconut milk in the bowl and set aside. Sa makapal na kaserola, paghaluin ang natitirang gata, evaporated milk, langka at dahon ng pandan. Pakuluan ng mahina sa loob ng mga 10 minutes. Dahan-dahang ibuhos ang tinunaw na cornstarch habang patuloy na hinahalo hanggang completely cooked, and ilagay at ihalo ang nilutong sago. Ilipat sa hulmahan na pinahiran ng mantika and palamigin at ilagay sa ref. Kapag matigas na, ilabas muna sa hulmahan at ilagay sa plato. Ihanda rin ang sauce. Sa pagluto sa sauce, pagsama-samahin ang unang 4 na ingredients na sa makapal na kaserola: gata, asukal, langka at kinudkod na buko. Hayaan itong kumulo ng mahina o simmer. Ibuhos ang tinunaw na cornstarch sa gatas at tubig para lumapot ang sauce. Haluin ng tuloy-tuloy habang niluluto para hindi mamuo o masunog. Palamigin ng kaunti tapos ibuhos na ito sa ibabaw ng matigas na maha nangka. And take note, kung gusto mo pa, pwede mo rin itong lagyan ng mais, matamis na kaong, maliit na hiwa ng leche flan o gulaman para mas maganda at mas masarap tignan at kainin. And good for serves to 10 to 12 serve. So next is mini pandan puto. So ang procedure niya is sift dry ingredients at pagsamahin ang harina, baking powder, asukal at asin sa isang bowl at paghaluin ang evaporated milk, gata, pandan water at food color sa hiwalay na mangkok. And slowly add liquid mixture to the dry ingredients and mix well. And punuin ang mga hulmahan, pinahiran ng mantika hanggang 3/4 lamang. Lagyan ng napiling sahog sa ibabaw and steam ng 15 hanggang 20 minutes. Remove from steamer and cool slightly before unmolding. And lagyan ng konting butter sa ibabaw. And serves to 10 to 12 serve and 2 to 3 pieces per serving. So let's proceed to the potluck suggestion. First is tricolor pasta soup. So ang procedure niya is igisa ang bawang at sibuyas sa melted butter. Ilagay ang ham at manok, lutuin ng mga 3 minutes at idagdag ang kalabasa at igisa ng 1 minuto ito. And ibuhos ang sabaw and hayaang kumulo. Ilagay ang tricolor pasta at lutuin ng bahagya. And idagdag ang evaporated milk at kitsay, hayaan kumulo ng mahina. And then, ihalo ang grated cheese. So good for 10 to 12 serve. So next is jewel crunchy salad. So yan yung mga ingredients niya. And sa dressing is yan din yung ingredients niya. Sa toppings naman, meron dyan mga nabanggit na toppings na pwede nating ilagay sa salad. Ito naman yung procedure sa paggawa ng salad. First is pagsamahin lahat ng ingredients ng salad sa bowl at palamigin muna. Sa isang bowl,
paghaluin ang mga ingredients para sa dressing. And ibuhos ang dressing sa mga gulay at haluin mabuti. And lagyan ng mga toppings na napili sa ibabaw. And then, takpan at ilagay sa ref bago i-serve. Good for serve 10 to 12. So next is beef rolls au gratin. So ang procedure niya is arrange beef slice on a plate, arrange hot dog, green bell pepper and carrots strip at the center, and a roll fasten with toothpick. And heat oil and pan fry beef rolls and set aside. And igisa ang sibuyas hanggang lumambot. Ilagay ang beef cube, tomato sauce, toyo, dahon ng laurel, paminta at tubig sa sapat para takpan ang karne. Next is takpan at pakuluan ng mahina hanggang lumambot ang baka at lumapot ng kaunti ang sabaw. Next is ilipat sa lalagyan na pwedeng ilagay sa oven. Next is paghaluin ang cheese sauce at cream. Ilagay ang patatas sa ibabaw ng karne. Tapos ibuhos ang pinaghalong keso at cream. And budburan pa ng dagdag na keso. And then i-bake sa 350 degree Fahrenheit sa loob ng 15 minutes. So next is Festa meatloaf. So ang procedure niya is ilatag ang bacon sa loob ng 9 na pulgadang hulmahan at isang tabi muna. Sa isang mangkok, paghaluin ang lahat ng sangkap maliban sa itlog ng pugo at hotdog. Ilagay ang pinaghalong karne sa inihandang hulmahan. And isiksik ang mga hotdog at itlog ng pugo sa gitna. Then, cover with foil and steam for about 30 minutes. Bake in a preheat 350 degree Fahrenheit oven for about 10 minutes. And uncover and bake for about 10 minutes. When done, cool and unmold into a platter. So good for 10 to 12 serves. Next is chicken salami spring rolls. So ang procedure niya is flatten chicken breast at hatiin sa dalawa para maging 12 slice or pieces. Timplahan ng pampalasa at ibabad sa loob ng 15 minutes. At ilatag ang balat ng lumpia habang ilagay ang manok, salami at keso. Irolyo at takpan ang dulo ng puti ng itlog para sumara. Iprito sa mainit na mantika hanggang maluto and then hatiin ng pahilis sa gitna bago ihain. Good for 6 serve. Next is crispy bihon. So ang procedure niya is igisa ang bawang at sibuyas sa mainit na mantika hanggang lumambot. Ilagay ang baboy, scallop, cakes at manok. Igisa ng mga 5 minutes. Isa-isang ilagay ang mga gulay simulan sa pinakamabilis maluto. Ibuhos ang gatas at hayaang kumulo ng mahina. And palaputin gamit ang pinaghalong cornstarch at tubig. Ibuhos ito sa ibabaw ng pinritong pansit. And lagyan ng pinritong itlog at sibuyas sa ibabaw. Next sa brunch naman tayo. First is beef pasta soup. So ito yung mga ingredients niya. So ang procedure niya is ilagay ang bawang at sibuyas sa mainit na mantika hanggang lumambot. Ilagay ang hiniwang baka at igisa hanggang mag-iba ang kulay mula sa pula. Idagdag ang beef broth cube at tubig and lutuin hanggang lumambot ang baka. And ilagay ang beni pasta at lutuin hanggang kalahati na lang ang pagkaluto. Idagdag ang carrot at patatas. Kapag malambot na ang mga gulay, ilagay ang natitirang sangkap, keso, asin, paminta, gatas at repolyo. So, good for 10 to 12 serve or person. So, next is seafood salad or rental. So, meron siyang salad ingredients and dressing ingredients. So, ang procedure niya is pagsama-samahin ang lahat ng ingredients ng salad sa isang malaking mangkok, isang tabi muna. Sa isang bote, ilagay ang lahat ng sangkap para sa dressing, tulad ng oil, honey, garlic,
finger chili or seeds, and fish sauce, and spring onion, and wansoy, and calamansi juice, and lemongrass or tanglad stalk. And takpan ang bote at kalugin ng mabuti hanggang maghalo ang lahat. Ibuhos ang sauce sa mga sangkap ng salad bago lang ihain at haluin mabuti. Pwede rin itong palamigin muna sa ref kung gusto ng malamig na salad. Good for 10 serve. So next is shrimp mango salad. So ito yung procedure niya. Pagsamasamahin ang lahat ng sangkap sa isang malaking bowl, haluin ng mabuti at palamigin ng husto sa loob ng 1 oras bago ihain para mas masarap. So good for 12 person serve. Next is baked sesame chicken. So ang procedure niya is ilagay ang mga piraso ng manok sa mababaw na lalagyan. Ibuhos ang gatas para mabasa lahat. Takpan at ibabad sa loob ng magdamag sa loob ng ref. Kinabukasan, itapon ang gatas at punasan ng mabuti ang manok hanggang maluto. And preheat oven to 450 degree Fahrenheit. Sa isang lalagyan, paghaluin ang tinunaw na butter, calamansi juice at bawang. Sa hiwalay na lalagyan naman, paghaluin ang kalahati ng tinapay na dinurog, buto ng linga, asin, paminta at kesong parmesan. And isawsaw ang bawat piraso ng manok sa pinaghalong butter. Tapos paguluhin at pinaghalong tinapay at pampalasa hanggang matakpan lahat. And ilatag ang mga manok sa hulmahan na nagkakahiwalay at ibuhos ang natitirang butter sa ibabaw. I-bake sa loob ng 10 minutes pagkatapos ibaba ang init sa 350 degree Fahrenheit at ipagtuloy ang pagluluto ng 1 oras pa. Next is meat and eggplant double cheese pie. So ang procedure niya is ilatag ang kalahati ng pritong talong sa ilalim ng lalagyan na pwede sa oven. Igisa ang bawang at sibuyas sa mantika. Ilagay ang giniling na baka at lutuin ng mga 5 minutes. And ilagay na rin ang ibang sangkap maliban sa mga keso. And hayaan itong kumulo ng mahina hanggang maghalo ang lasa. And ibuhos ang kalahati ng laman karne sa ibabaw ng talong. Ilagay ang natitirang talong tapos ang natitirang karne. Budburan ng maraming cream cheese at cheddar cheese. I-bake sa 375 degree Fahrenheit sa loob ng 15 minuto. And lagyan ng paminta sa ibabaw pang garnish. And good for 18 to 10 serve person. And next is pan grind salt. So, meron ingredients and marinate ingredients. And ang procedure niya is paghaluin lahat ng pampalasa at ingredients para sa marinate sa isang bowl. Isawsaw ang bawat hiwa ng isda at ibabad sa loob ng 15 to 20 minutes. And guys sa kawali. Mga 5 to 8 minutes bawat gilid. Pahiran ng butter habang nagluluto. Next is banana crumble. So, ang procedure niya is gamit ang mataas na baso, punuin ito ng hiniwang saging. Paghaluin ang all-purpose cream at condensed milk and maglagay ng mga 2 kutsara nito sa bawat baso. And budburan ng kalahati na dinurog na biskwit at mani. At lagyan ng 1 sandok na sorbetes sa ibabaw. And lagyan pa ng natitirang biskwit, mani, chocolate syrup at lengua di gato. At ihain agad habang sariwa pa ito. And good for 10 to 12 person. So the last is fruit salad crepe. So sa crepes meron siyang ingredients and fruit salad meron rin siyang ingredients sa cream and fruit toppings. So ang procedure niya to cook the crepe is ilagay ang harina sa bowl. Gumawa ng butas sa gitna at ilagay ang itlog, tubig, gatas at tinunaw na butter. Pwede rin lagyan ng vanilla kung gusto. Batihin hanggang maging makinis and takpan at palamigin sa loob ng 2 oras. And pahiran ng kaunting mantika ang kawali at painitin.
Ibuhos ang mga 1/4 tasa ng pinaghalong masa at ikiling ang kawali para kumalat ang manipis. At lutuin at gawin din ito sa natitirang masa. Para sa salad naman, paghaluin ang lahat ng ingredients ng prutas at palamigin ng maigi. To assemble, spoon tropical fruit salad of one side of the crepe and roll and transfer of the dessert plate and pipe whipped cream mixed with confectional sugar and top with cherry and kiwi and serve immediately.